Gabi na nga ng mga oras na nakita namin na may nakapasok sa ilong niya na parang perlas. Kaya kinabukasan ko na siya nadala sa emergency. Kaya tara, samahan niyo ako for today's vlog. Kinabukasan na nga ito nung araw na chinek namin yung ilong niya at medyo kabado kami ni Daddy dahil iba talaga yung nakikita namin. May perlas talaga na nakapasok sa ilong niya. Tinatanong naman namin siya kung anong ginawa niya pero wala siyang sinasabi. Tinatakot na nga rin namin na ma-opera siya pag hindi siya nagsabi ng totoo. Pero wala talaga. Etong anak ko kasi na to, hindi ko lagi siyang nababantayan dahil meron pa nga siyang dalawang kapatid at maliit pa yung bunso namin. Baby pa nga yung bunso ko nito, madalang ko pang mabitawan, kaya hindi ko talaga siya nababantayan masyado kung ano yung mga ginagawa niya sa sarili niya. Nasa Paking nga kami nung araw na to pero umuwi kami ng Pulo para ibilin ko yung anak kong bunso. At dali-dali ko na rin dinala yung anak ko sa may emergency Orani. Nakasakay na nga kami ng bangka ng mga oras na to dahil pupunta na nga kami ng emergency. Kasama ko nga dyan yung anak ko na pasukan sa ilong at yung anak kong babae. Iniwan ko nga lang yung anak kong bunso dahil hindi ko talaga kaya kung tatlo silang kasama ko. Medyo matagal-tagal na nga rin tong video na to dahil nung mga time na to meron pang emergency dito sa may Orani. Doon nga sa may Mariape. Pagpasensyahan nyo na nga lang kung may naririnig kayong mga manok, sobrang ingay talaga nila ngayon. Wala naman akong choice, di ba nga sabi ko nga sa inyo, nagbo-voice over ako habang binabantayan ko yung anak ko na natutulog. Mabalik nga tayo sa video. Eto nga, nakarating na nga kami sa may emergency. Medyo kinakabahan pa nga yung panganay ko dyan pero sabi ko ang importante matanggal na yung nasa ilong niya. Dahil ako rin kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Baka kasi mamaya hindi namin napansin agad magkaroon ng infection. Nakapasok na nga kami niya sa may ER at natanggal na nga ni Doc yung kanyang pearl sa ilong. At eto nga yung napasok sa kanyang ilong. Ang laki nga talaga at sakop na sakop yung butas sa kanyang ilong. Kaya nakakapagtaka hindi nagsasabi yung anak ko na merong nakapasok sa kanyang ilong. Kasi kung tutuusin kung ako yun baka hirap na hirap akong huminga. Huwag nyo na nga lang pansinin yung kulangot ng anak ko dahil di ko pa nalilinisan yung ilong niya ng mga oras na yan. Dahil nga sinisipon din nga siya. Eto nga't nakalabas na kami sa may emergency at uuwi na nga rin kami dahil naghihintay rin yung anak kong bunso sa akin. Dahil nga sa akin pa rin siya dumedede. Kaya nagpapasalamat ako at okay na yung anak ko ng mga oras na yan. Kasi bala ko pa talaga siyang dalhin sa may Balanga, sa may ENT nga doon. Buti na lang talaga at mayroon sa may emergency Orani. At eto nga, sasakay na nga ulit kami ng bangka para umuwi ulit sa Pulo dahil nandun nga yung anak kong bunso. Nakasakay na nga kami ng bangka ng mga oras na to at nagulat ako kasi biglang umamin yung anak ko sa akin. Naglalaro nga daw sila nung kapatid ko nung pardible na alam nyo na yung pansikip sa short na may perlas. Si perlas daw ay natanggal doon sa may pardible. Naisipan niya daw ibato sa may pader. Kaya nga lang itong perlas ay bumalik papunta sa kanya at doon na naipasok sa ilong niya. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, araw-araw i-check ko yung ilong nila at tenga nila kasi hindi natin masabi kung gaano kalikot yung mga kabataan ngayon. Lalo na yung mga ganyang edad at yung mas bata pa sa kanya. Eto nga't nakarating na kami sa may bahay. Nilagyan ko nga lang ng yelo yung plastic at pinalagay ko sa kanyang ilong. Para na din tumigil yung pagdurugo ng ilong niya. Pinuntahan pa nga siya ng mga kalaro niya dahil kinakamusta nga kung ano nangyari sa kanya. So, dito ko na lang tatapusin yung video na to. Thank you for watching. Please like and share.